Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Magandang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong Panginoong Hesus. Hallelujah. So salamat sa umagang ito na tayo ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon, patuloy na nananalangin at patuloy na nagbubulay ng kanyang mga salita. So, ang nais ko pong i-share sa inyo ngayong pong umaga ay matatagpuan po natin sa unang Tesalonica 5 verse 17. Ang sabi po doon ay maging matiyaga sa panalangin. Okay? So, sa ibang salin po, ang nakalagay doon ay manalangin walang patid. Pero bago po natin pag-usapan yan, tayo muna po ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa umagang ito, sa iyong pibor, sa iyong pag-iingat. Salamat po sa bagdamag na pag-iingat mo, Panginoon, na kung saan ay mayroon kaming lakas para gamitin ito sa kapurihan ng iyong dakilang pangalan. We pray ang knowledge and wisdom, Panginoon, habang kami ay nakikinig at nanonood sa programang ito, ay maunawaan namin ang nais mong iparating sa amin. Mabuksan ang aming puso, mabuksan ang aming espiritual na pagkatao upang maunawaan namin ang iyong mga salita. Salamat po Diyos, inaangkin namin at tinugon mo ang aming panalangin. To God be the glory in Jesus' name. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. So, maging matyaga sa panalangin. So, mahalaga po yung prayer, no? Maging prayer individual, no? Prayer pang maramihan. So, meron tayong mga tinatawag na sa bawat lokal na simbahan na prayer meeting. Meron pong prayer warrior, may midnight prayer meeting, no? At iba't ibang klase ng mga pagtitipon patungkol po sa panalanginan. So sa individual naman ay meron po tayong tinatawag na devotional, no? Kagaya nito, tawag po dito ay morning prayer and devotion. So meron po tayong tinatawag na individual, no? Yung kagaya ng sinasabi ng Panginoong Hesus, kung ikaw ay mananalangin, ay pumasok ka sa iyong silid at ipinid mo ang pinto at manalangin ka sa Ama na nakakakita ng lihim mong ginagawa. So sa madaling sabi po ay kapag ating i-interpret yon, ay nagbibigay tayo ng time, ng panahon, ng oras para makaniig ang presensya ng Diyos, makaniig ang Diyos sa pamamagitan po ng panalangin. Kaya nga doon sa ating pong teksto sa unang Tesalonica 5:17, sinasabi po ng Panginoon doon na maging matyaga sa pananalangin o manalangin walang patid. Naalala ko yung topic ko noon nung mga nakaraang taon pa, yung pinamagatan ko noong boiling, no? Pwede natin pag-usapan yung salitang boiling, no? Yung boiling po, pag ating tinagalog yan ay pagpapakulo, no? Pagpapakulo. So mahalaga po 'yon, mga kapatid, yung boiling. Naalala ko nung kami po ay nakabili ng karni, no? Medyo matanda na siguro kaya makunat na.
Ang ginawa po namin ay pinakuluan namin ng nasa 2 oras. So lumambot din po yung karne dahil doon sa pagpapakulo. Pinakuluan namin ng matagal at lumambot po yung karne at napakinabangan namin. Nakain namin ng maayos dahil nga po malambot na. So purihin ang Panginoon. So ang ibig ko pong sabihin, may mga prayer tayo. Mayroon tayong mga inidadalangin sa Panginoon. So kailangan maging matyaga tayo sa pananalangin. Tiyagain po natin to sa prayer. Kasi hindi natin makakamit ang isang bagay, lalo na ito'y pinagpipray natin sa Panginoon, kung tayo ay madaling magsawa. Kaya nga sinabi ng Panginoon sa Luke 18 verse 1, isinaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang manalangin silang walang patid, upang hindi sila manganghinawa. So mahalaga yung panalangin walang patid o maging matyaga sa panalangin, at dapat hindi tayo nagsasawa, no, hanggat ito'y hindi ibinibigay ng Panginoon. Lalo't kung ang pinagpipray mo ay alam mong ito ay sa ikabubuti mo at alam mong ito naman ay kalooban ng Diyos, no, hindi lamang sa pangsariling hangarin, kundi talagang ito ay kalooban ng Diyos. So maaring tinitis ng Panginoon yung ating faith, kaya hindi pa dumarating yung ating pinagpipray. So kailangan tiyagain po sa panalangin, at darating po ang araw, ito ay ibibigay din ng Panginoon. Kaya umasa tayo sa Diyos, magtiwala tayo sa Diyos, sapagkat buhay, tapat ang kanyang mga pangako, no? Pag ang Diyos ay nangako, kapag pinanghawakan nyo po yan, wala po tayong kalugihan dyan. Dahil kapag ang Diyos nangako, ito po ay hindi nababali. Ito po ay kanyang tinutupad. Kaya kung may mga verse tayong alam na mapapanghawakan, panghawakan natin. Dahil sinabi po yan ng salita ng Panginoon. Kaya mahalaga na tayo mga kapatid ay maging matyaga sa panalangin, no? Mahalaga na hindi tayo nanghihinawa sa panalangin. Mahalaga na hindi tayo nanlulupaypay sa panalangin. Mahalaga na tayo ay patuloy na nananalangin sa Panginoon. Dahil ang Diyos ay buhay, makapangyarihan, at tumutugon sa atin pong mga panalangin. To God be the glory. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong mga salita na amin pong napagbulay-bulay ngayon pong umaga. Naniniwala kami na ikaw ang Diyos na nagpala nito sa aming mga puso. At anumang mga prayers ng mga kapatid kong ito, aking pong dalangin na ito po ay ipagkaloob mo. I-provide nyo po, Panginoon, ang anumang mga panalangin ng mga kapatid ko pong ito. Salamat po. Pagpalain mo po ang bawat isa, at ikaw ang Diyos na magbibigay ng kalakasan, at sa maghapong ito, ikaw po ang mag-iingat, Panginoon. Salamat po. To God be the glory, in Jesus' name. Amen at amen. God bless po.